Hello there! This is your friend Obado. Once again, we're gonna talk about Miss Universe Philippines. Nakaka-excite na palapit na ng palapit ang Miss Universe Philippines. Sino ang mananalo? Who do you think? Meron tayong top 3 as of this time. Pag-usapan natin, top 3 sa early favorites. Hindi naman yung top 3 talaga sa Hindi ba talaga yung sa yung sa posibleng manalo. Kundi doon lang tayo sa ating favorites. And leading my favorites list, hindi ko alam kung ganun din ang sa inyo, pareho tayo, pero para sa akin, sa aking listahan ng mga paborito ay Cebu Province, Cebu City, and La Union. Ikaw ba? Okay, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's not beat around the bush. But physically wise, it's La Union. Medyo malayo ang kanyang lamang sa iba, pero sa top 2, malayo rin ba? Hindi. Konting-konti lang lamang niya sa dalawa. Don't get me wrong. Kung pagdating talaga sa katawan itself, si Cebu City, kay April Smith ako, I think mas mas proportion, mas may konting laman, mas maganda yung puwet at balakang, diba? And let's go back to the swimsuit round, the swimsuit showcase a week ago, or a week and a half ago. I talked about that, panoorin po ninyo. I believe that she topped that list, considering the choices and the rankings of all the pageant vloggers and the pageant fans, and I'm sure kahit sa Miss Universe judges na nandun sa poolside sa Boracay would agree or would have Miss Cebu City on top of their list. Elegante sa swimsuit, controlled, kumbaga salang-sala ang bawat movement, kung saan titingin, kung saan ilalagay ang paa, kung saan titigil, kung kailan lalakad, kung kailan titingin dito at doon. I think everything was well calculated. Doon niya tinalo yung dalawa. Let's just say na pagdating sa Cebu Province ay medyo nangulelat sa top 3 ito. Nangulelat sa tatlong ito na choices natin so far. Because sabihin naman nila na kasama ba ang legs, because I was very particular about the legs. Kung magtatabla rin lang silang tatlo ay at ibe-break yung tie sa swimsuit round or sa Miss Universe crown. For example, yun ang batayan. For example lang yun ang batayan. Yung katawan. So, talo na siya. Talo na siya ng dalawa. Because, basically, hindi ko gusto yung kanyang legs. So, kung gusto ninyo, bahala kayo. Kanya-kanya tayo, diba? Kung ganda-ganda ka nun sa legs niya, di go. So, sa swimsuit round, masyado kasing super liad-liad at super uncontrollable. Paminsan-minsan yung sa La Union. Hindi pa rin may tatatwan, natakpan yun ng kanyang karisma. That performance alone deserves a Miss Universe spot. Top 15 spot for the Philippines. Now, let's go to the face card. Hindi ako racist. Baka naman sabihin racist ako kasi pangatlo sa akin si Cebu City pagdating sa facial attributes. Is
It's just a matter of preference. So sa akin is Cebu Province. Second is La Union, and third is Cebu City. Okay, so let's make it clear. Sa swimsuit round, it would be Cebu City, La Union, and Cebu Province. It's the opposite pagdating sa FES. Okay, now let's go to the appeal, to the X factor, to the charisma. Lamang si Nicole. Kay Nicole ako this time. Siya yung tipong magbibigay ng Gloria Diaz peg sa Miss Universe. Yung tipong underdog, pero kapag tiningnan mo siya, lutang. Because of that something within her na ang ganda-ganda, kakaiba. What more if she talks? Diba? So, I think pinakamalakas ang dating. Pinakamalakas ang dating. Lalo na kung taklob, kung bihis, in a gown. Or in an interview. Si Cebu City, si Nicole Borromeo. I think makakatawag siya ng pansin. She is so beautiful sa aking mga mata. Di ko alam. But she has a certain aura that yells out, Miss Universe. You know the only problem with Nicole in case she represents the Philippines, and in case makapasok siya sa top 15 or top 20, hindi tayo sure, medyo kabado tayo kung makakalusot siya sa swimsuit round. Hindi kagaya sa dalawa, mas confident tayo. Pagdating naman sa kudaan, syempre mas, although nakakapagsalita silang tatlo, ay lamang na lamang si Nicole. We would be very confident about that aspect na talagang makakapasok tayo kung tanungan lang labanan or Q&A lang labanan. Because Nicole has shown to all of us that she could give something, that she could provide something. Parang ano yun ha? Parang si Catriona. Yun, so yun ang aking insight tungkol sa kanilang tatlo. In case na sila yung magiging top 3, so doon na lang magkakaroon ng talo-talo. I think makakalamang si Nicole Borromeo sa Q&A. Makakalamang sa swimsuit. Si Cebu City. At makakalamang sa overall appearance at sa gown, si Bea ng La Union. Now, if you're gonna ask me kung sino yung pwedeng manalo ng ura-urada sa Miss Universe, nang basta pipili na lang yung mga judges ng okay, pasukan na, nang wala nang dadaan ng ganitong ganyan-ganyan, it's La Union. La Union has this Miss Universe aura na feel ko, wag lamang papala si Q&A, which I doubt because she could speak very well, ay wala na. Atin ang ikalimang corona. Don't go away because there will be more about Miss Universe Philippines dito lang po sa Robato. See you again.